Ginoong Shu, sa wakas ay dumating na po kayo. Lahat ng empleyado sa buong kumpanya ay naghihintay na makita kayo at makakuha ng inyong gabay. Tara na, dadalhin ko na po kayo para bisitahin ang opisina. Ang pagpunta ko rito ay pangunahing upang siyasatin ang kumpanya. Huwag mo akong bigyan ng formalidad. Opo, huwag po kayong mag-alala, Ginoong Shu. Ang pinakamahalaga sa ating sangay ng kumpanya ay ang pagpapaunlad ng talento. Tingnan niyo po doon, kahit na ang mga bago o ang mga lumang empleyado, basta may talento, hindi kailanman sila mapapabayaan. Tingnan niyo, kahapon lang ay nag-promote ako ng isang supervisor sa ilalim ko. Ang planong ginawa niya ay lubhang napakatalino. Lin mo, pakitingnan mo nga itong big data model. Pakiramdam ko may data node na may mali. Nagmamadali na ang kliyente. Sobrang stress na ako. Kunin mo ang ballpen. Ay, eto. Idagdag mo ang formulang ito at patakbuhin mo ulit ang data. Dapat ay tataas ng humigit kumulang 2 puntos ang conversion rate. Oo nga, bakit hindi ko naisip iyon? Lin mo, isa kang henyo. Ano kaya ang iniisip ni Supervisor Lee? At pinapagawa ka ng mga gawaing bahay? Sa taong katulad mo? Paano mo ito ipapaliwanag? Paano mo ipapaliwanag ito? Liyang, kani-kanina lang ay sinabi mong bibigyang pansin ang pag-aaruga sa talento at hindi mo pababayaan ang mga may talento, hindi ba? Chairman Ju, isa itong hindi pagkakaunawaan. Si Lin Mo ay baguhan. Ang kanyang supervisor ay nagpautos na gawin niya iyon. Tiyak na gusto niyang masanay muna siya sa kapaligiran ng kumpanya at magsanay muna sa mas mababang antas. Hindi ganyan. Si Lin Mo ay galing sa technical department noong nakaraang linggo. Ipinakita niya kay Manager Zhao ang kanyang plano na sinabi niyang hindi maganda. Pinagawa niya siyang tagalinis ng palikuran, gawaing pang janitor. Ang problema sa modelo kanina, maraming technical expert ang hindi nakaayos. Ngunit si Lin Mo, nakaisip ng solusyon sa loob lamang ng 2 minuto. Totoo ba ang sinasabi niya? Opo. Sinabi ni Manager Zhao na basura ang aking plano at pinagawa niya ako ng mababang uri ng trabaho habang natututo daw ako sa aking mga katrabaho. Liyang, ganyan ba ang paraan mo ng pagsasanay sa mga may talento? Isang empleyado sa technical position, nagsusuot ng damit ng janitor dito, nagmumap dito? Itawag mo sa akin si Zhao Lei ngayon na... Sige. Hello? Ano ang problema? Huy, pumunta ka agad dito. Ano? Nandyan si Chairman Shu? At kailangan ko raw pumunta ngayon na. Sige, paparating na ako. Chairman Shu, tiyak dahil ito sa aking plano, sadyang pumunta siya rito para purihin ako. Director Shu, pinahanap mo po ba ako? Kasalukuyan ko na pong gustong magulat sa inyo tungkol sa trabaho. Zhao Lei, empleyado siya ng technical department, bakit siya nakasuot ng damit ng tagalinis at gumagawa ng kung ano-anong trabaho rito? Bigyan mo ako ng paliwanag. Director Shu, wag ninyo siyang pakinggan. Nagsisinungaling lang siya. Isang bagong graduate pa lang. Anong maayos na panukala ang maisusulat niya? Sabi ko na hindi maganda ang panukala niya at talagang hindi naman talaga maganda. Pinagawa ko siya ng ilang magugulong trabaho para na rin makita niya ang kanyang sariling kakayahan at huwag masyadong maging mapaghangad. Ikaw, Director Shu, maliit na bagay lang iyan. Ang panukala ni Lin Mo, talagang walang lohika. Pinagawa ko siya ng mas maraming trabaho para rin sa ikabubuti niya. Isa pa, isang bagong dating lang, anuman ang ipagawa sa kanya, hindi ba't ako bilang supervisor ang masusunod? ano bang ugali iyan? Inabuso mo ang iyong posisyon para apihin ang empleyado, ang mga patakaran ng kumpanya. Ginawa mo lang bang dekorasyon? Ipapatawag ko ngayon ang Human Resources. Gagawin kitang suspendido habang iniimbestigahan. Director Shu, huwag po muna kayong padalos-dalos. Si Zhao Lei, apo siya ni Zhao Guoqiang, ang pinuno ng pamilya Zhao ng Kyoto. Manager Zhang, natagpuan na namin si Lin Mo. Saan? Ano ang sitwasyon niya? Nasa Huaneng Technology Company. Ayon sa mga tao roon, mukhang inaapi siya sa kumpanya at hindi maganda ang kalagayan niya. At saka sinasabi ng mga kasamahan niya na si Lin Mo ay isang technical genius, ngunit ang kanyang mga panukala ay laging tinatawag na basura ng kanyang superior. Ihanda ang sasakyan.
Pupunta tayo agad sa Huaning Company. Titingnan ko kung sino ang naglakas loob na apihin ang apo ng aking guro. Siya po ba si Supervisor Zhao? Masyado akong nagpadalos-dalos kanina. Hindi ko alam ang sitwasyon. Ha ha ha. Mukhang naiintindihan naman ni Director Shu ang sitwasyon. Pero itong batang to, hindi man lang marunong magsulat ng proposal. Sayang lang ang pwesto niya rito. Tama. Matagal ko nang sinasabi, walang karanasan ang mga bagong graduate pero mataas ang tingin sa sarili. Pinag-utos ni Supervisor Zhao na gumawa siya ng mga walang kuwentang bagay para maging matino ang ugali niya. Pero siya pa itong nangahas na magsumbong sa mas mataas. Lin mo, ang sinasabi ni Supervisor Zhao ay para sa ikabubuti mo. Dali na, lahat ng basurahan sa pantry, dapat mong itapon. Linisan mo rin ang mga silya at mesa sa opisina. Kung hindi mo malilinis ng maayos, ang performance bonus mo ay babawasin lahat. Teka muna. Iyang proposal mo? Ipinapakita ko na sa kliyente. Sabi ng kliyente, napakahusay daw. Kaya ikaw, manatili ka na lang sa pagwawalis. Ang isang intern na may buwan ng sahod na 3,000 ay pinagawa ng proposal na may halagang 30 milyong piso. Nagpuyat siya ng buong 1 linggo. Namumula na ang mga mata niya sa proposal na ginawa niya, tapos bigla na lang kinamkam ng mas nakatataas para sa sarili nilang papuri. May batas pa ba rito? Mr. Zhang, nalaman ko lang na ang supervisor ni Lin mo, si Zhao Lei, ay apo ng pinuno ng pamilya Zhao ng Jingdu, si Zhao Guoqiang. Kahit na apo pa siya ng pinakamataas na pinuno, ipaparanas ko pa rin sa kanya ang kahihinatnan. Mas mabuting maging masunurin na lang at maglinis. Bakit ka umiiwas? Ang makipag-usap sa iyo si tagapamahala Zhao, iyon ay isang pabor na ginagawa namin sa iyo. Ngayon na, linisin mo ang sahig ng buong opisina. Kung hindi mo malilinis ng maayos, huwag ka nang umasang makakauwi ka ngayon. Narinig mo? Pinaglilinis ka na ni Director Shu? Bakit ka pa nakatunganga? Bilisan mo at punasan mo ang sahig na ito ng 3 beses. Kung may mancha ng tubig kahit kaunti, itaturing kitang nagpabaya. Sino ka ba sa tingin mo? Isang nagtapos na walang koneksyon, walang suporta. Dito sa kumpanya, kung ipag-uutos ko sa iyo na gumawa ng gawaing bahay, dapat mong gawin. Kahit pagaano kaganda ang ginawa mong panukala, iyon ay akin pa ring kredito. Ikaw, ano pa ba ang kaya mong gawin? Ang basura ay dapat manatili. Kung saan nararapat ang basura, Lin mo, sasabihin ko sa iyo, sa Huaning, kung sinabi kong magaling ka, magaling ka. Kung sinabi kong hindi ka magaling, hindi ka karapat-dapat. Maglinis man lang. Bakit ka pa nakatunganga? Kunin mo na iyan at magtrabaho. Aray, hindi ko nakita na nagmamadali ka sa paglilinis. Paano kung nadumihan ko? Ganoon na lang? Punasan mo ulit? Ha 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 ha. Ang paa nitong si tagapamahala Zhao ay gintong paa ng kumpanya. Kahit na madumihan, ano ngayon, Lin mo? Huwag ka nang magpunas. Dilaan mo na lang ng bibig mo. Ha 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 ha. Dilaan mo. Dilaan mong malinis. Dilaan mo. Ano pang hinihintay mo? Dali, dilaan mo. Ha 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 ha. Dilaan mo. Dilaan mo. Dilaan mong malinis. Dilaan mo. Dilaan mo. Ayaw mo pang dumila? Ha 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 ha. Tingnan natin kung sino ang makakagawa niyan. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Ikaw ba si Lin mo? Kayo po ba? Iyo ba ang pluma na ito? Ito ang alaala ng lolo ko. Pero bakit nasa inyo? Ako ang estudyante ng lolo mo. Tungkol sa mga susunod na pangyayari, ipapaliwanag ko ito sa iyo ng maayos. Ngayon, aayusin ko muna ang mga walang kuwentang ito. Sino itong matanda na ito? Sino ako? Ako ang taong magpapahirap sa iyo na makakuha ng trabaho sa buong Longguo. Yang Master Zhao, ito ang pinakamayamang tao sa Longguo, si Zhang Kaihong. Chairman Zhang, nagkamali lang kami kanina. Hinihiling namin na bigyan nyo ng pabor ang Huaning. Pakiusap. Nagkamali?
Lahat kayo ngayong araw magbabayad ng mahal. Shuyan, hindi mo man lang ba tinitimbang kung ano ang halaga ng inyong Huaneng technology? Sa paningin ko, hinahayaan mo ang tauhan mong apihin ang may talento at mas malala pa, sinasaktan pa nila ang apo ng aking guro. Itong nangyari ngayon, ako na ang bahala. Zhang Kaihong, huwag mong isiping dahil ikaw ang pinakamayamang tao sa Longguo, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Si Lin Mo ay lumabag sa mga patakaran at si Zhao Lei ay sumusunod lang sa proseso. Sa tingin ko, ikaw lang ang umaabuso sa iyong kapangyarihan. Tama. Wala namang kaming ginagawang masama. Mahina lang talaga si Lin Mo at hindi siya sumusunod. Gusto mo ba? Ay hindi na kami magsasalita. Boss Xu. Boss Shu, may masamang balita. Napakamalaking problema. Bakit ka natataranta? Ano bang nangyari? Hindi ba pwedeng mamaya na yan? Ang grupo natin ay inatake ng isang hindi kilalang puwersa. Kagbubukas lang ng stock market, pero bumagsak na agad ang presyo ng stocks. Kalahati na ang nawala ngayon. Ano? Kalahati ng presyo na wala? Paano nangyari iyon? Sino? Nahanap niyo na ba? Hindi po namin mahanap. Masyadong malakas ang atake ng kalaban. Sobrang dami ng kanilang pondo. Hindi na po natin kayang pigilan. Ito ba? Ikaw ba ito? Chairman Zhang, mali po ako. Talagang mali po ako. Kasiyahan lang ang mga sinabi ko. Naguguluhan lang ako. Mabait po kayo at mapagpatawad. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Pwede bang bumagsak ang Huaneng? Pakawalan mo na ang Huaneng sa pagkakataong ito. Ay oo nga pala. Siya iyon? Itong si Liang. Nagsusulsol siya, Liang. Tanggal ka na sa trabaho. Ampa, ikaw na. Walang awa at nambabagsak. Humanda ka sa akin. Ngayon mo lang nalaman na mali ka. Hindi ba't ang lakas ng loob mo kanina? Sinasabi mong sayo itong Huaneng at hindi mo ako mapipigilan sa mga tao mo. Ako ang naging bulag at walang pagkilala. Ako ang walang utang na loob. Ikaw na may malawak na puso. Kapatid Lin Mo. Ako ang mali kanina. Hindi ko dapat hinayaan si Zhao Lei na abusuhin ka kanina. Hinihingi ko ang iyong paumanhin. Shu Yan, hindi ikaw ang masusunod. Kung may magsosorry, hindi mo pa rin oras. Zhao Lei, hindi ba't ang tigas ng mukha mo kanina? Lumuhod ka ngayon at humalik sa lupa ng 3 beses kay Lin Mo at ang mga ginawa mo noon. Ipaliwanag mo ng buong katotohanan. Hindi ako luluhod. Ang lolo ko si Zhao Guoqiang. Hindi ninyo ako pwedeng ganituhin. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na paluhurin ang apo ko. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob. Paluhurin ang apo ko? Lolo, sa wakas, dumating ka. Si Zhang Kaihong na ito, dahil sa pagiging pinakamayamang tao, nangaapi dito sa Huaneng. At pinipilit pa akong lumuhod at yumuko kay Lin Mo. Iligtas mo ako. Mr. Zhang, matagal na kitang kilala sa pangalan, ngunit dapat marunong tayong magpatawad. Si Zhao Lei ay bata pa at walang alam. Nakasakit siya sa iyo at kay Ginoong Lin. Ako ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Pero, ang piliting lumuhod ang isang tao sa harap ng publiko, kung kumalat iyan, mawawala ang reputasyon mo bilang pinakamayaman. Mr. Zhang, salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Tungkol sa mga nangyari kanina, hayaang mo na, hindi na kailangan pang paluhurin siya. Lin Mo, hindi ito maliit na bagay. Hindi lang ikaw ang inaapi nila, kundi pati na rin ang apo ng aking guro. Ngayon, kung hindi natin siya papagbayarin sa iyo, sa hinaharap, kahit sinong tao ay pwedeng sumakay sa ulo mo. Zhao Guoqiang, o kaya naman, paluhurin mo si Zhao Lei at humingi ng tawad, o kaya naman, ipapabagsak ko ang inyong Huaneng technology at pamilya Zhao anumang oras. Pumili kayo. Zhang Kaihong, talagang desidido ka na makipag-away sa aming pamilya Zhao, tama? Kung ganoon, maglaban tayo. Titingnan natin kung sino ang matatalo sa huli. Gusto kong makita yung posisyon mo bilang pinakamayaman kung kaya mong lampasan ang pamamaraan ng pamilya Zhao. Ginang Zhang, may problema sa punong tanggapan. Katatanggap ko lang ng tawag. Isang grupo ng mga tao mula sa administration, bigla na lang pumunta. Sabi nila may natanggap silang ulat na kailangan nilang siyasatin ang mga libro ng kumpanya. Ngayon, isinara na nila ang pintuan ng punong tanggapan at walang pinapayagang lumabas o pumasok. Nahanap ba kung sino ang nagsumbong? Sino ang nangunguna
sa mga taga-administrasyon. Hindi pa namin matukoy. Napakabigla ng pagdating nila at mabilis ang pagkilos. Ang mga tao namin, wala talagang oras para makapag-react. Ngayon sa punong tanggapan, nagkakagulo na. Zhang Kaihong, kung aalis ka kasama ang iyong mga tauhan ngayon, hindi na kita sisingilin. Anong pinakamayamang tao? Sa harap ng pamilya Zhao, wala kang halaga. Ha ha ha! Gobernador, hindi po ba pupunta tayo? Sa pagpupulong ng komite ng probinsiya ngayon, bakit biglang nagbago ang ruta at pupunta tayo sa Huaning Technology? At bakit nagmamadali tayo? Ipaalam mo na ipagpapaliban muna ang pulong. Mas importante ang usapin sa Huaning Technology. Gobernador, ano po ba talaga ang nangyayari sa Huaning Technology at bakit ganoon na lang ang inyong pagpapahalaga? Katatanggap ko lang ng balita. Ang apo ng aking guro, natagpuan na. Ang apo ni Professor Lin? Kaya pupunta po kayo? Pupunta ako ngayon para sa kanya. Kukunin ko ang hustisya para ang mga taong iyon na mapagsamantala at gumagamit ng kapangyarihan para sa sarili, malaman kung ano ang ibig sabihin ng patakaran. Si Zhang Kaihong. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa paghula. Ang pagpapasara sa inyong punong tanggapan ay ako, ang pamilya Zhao, ang nag-utos na gawin. At pati na rin si Director Lee ng Management Bureau, tao ko rin yan galing sa pamilya Zhao. Isang tawag lang, ang ganoong kaliit na bagay. Madaling-madali gawin. Si Zhang Kaihong, natatakot ka na ba ngayon? Matagal ko nang sinabi sa iyo, sa harap ng pamilya Zhao, isa ka lang biro, kahit pamayaman ka. Hemp, kung nag-iisip ka, bilisan mo at papaghingi ka ng tawad kay Lin mo at ibigay mo sa aming pamilya Zhao ang kalahati ng shares ng Longteng. Baka sakaling ang tito ko ay bigyan ka ng kaluwagan. Ikaw ba si Lin mo? Payo ko lang, maging matalino ka, lumayo ka na sa Zhang Kaihong na ito para hindi ka madamay sa kamalasan niya. Kung gusto ka naming patayin, kami na pamilya, Zhao, kasing dali lang ng pagpisil sa isang langgam. Ginoong Zhao, kahit wala na ang lolo ko, hindi ko nakalimutan ang mga turo niya. Ang pagiging tao ay dapat na may dangal at ang pang-aapi sa iba, gamit ang kapangyarihan, ay tiyak na hahantong sa kapahamakan balang araw. Tingnan lang natin kung sino ang magdudusa ng kapahamakan. Paano kung ako? Tingnan mo kung kaya ko. Governor Zhou, bakit ka nandito? Xiao Mo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sino po kayo? Isa rin, akong estudyante ng lolo mo. Xiao Mo, Zhao Guoqiang. Sinabi mo kanina na ang pag-sequestration sa Longteng headquarters ay gawa ng pamilya Zhao? At saka, sinabi mo na ang pagpisil kay Lin mo ay parang pagpisil ng langgam? Nagbibiro lang ako sa kanya kanina. Tungkol naman sa pag-sequestrate ng kumpanya, narinig ko lang iyon. Wala iyong kinalaman sa amin na pamilya Zhao. Old Zhao, ang kumpanya ko ay talagang sinara ng mga tauhan ng Management Bureau. Personal na. Inamin ni Zhao Guoqiang kanina na ito ay kagagawan ng pamilya Zhao. Hello? Si Director Lee ba ito? Ako si Zhao Ming. I-pull out mo. Kaagad ang mga tauhan mo sa Longteng headquarters. At ang utos sa pag-sequestrate kanina, bawiin mo. At saka, ipaliwanag mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyo na pumunta sa Longteng? Zhao Guoqiang, napakatapang mo. Nangahas kang gumamit ng kapangyarihan sa opisina para utusan ang mga tao ng Management Bureau na umabuso sa posisyon para isara ang negosyo. Ang tapang ng pamilya Zhao ay talagang lumalaki na. Governor Zhou, talagang nagkamali ako. Nalito lang ako sandali, pakiusap, patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Ipaalam sa inspection team na magpadala agad ng mga tao para imbestigahan ang pang-aabuso sa kapangyarihan ni Zhao Guoqiang at ng kanyang pamilya at ang isyu ng panghihimasok sa normal na operasyon ng kumpanya. At saka, ipaalam sa Management Bureau na seryosong imbestigahan si Director Lee. Opo, Gobernador. Xiao Mo, humihingi ako ng tawad. Ipinaparamdam ko na pinaghirapan ka para sa mga susunod na pangyayari. Ang pamahalaang panlalawigan ay magbibigay sa iyo ng hustisya. Oo. Ang mga ilegal na taong iyon ay tiyak na mapaparusahan. Kung may mang-aapi pa sa iyo sa hinaharap, tumawag ka lang sa akin ng direkta. Titingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Mga walang hiya, hindi mo ba aayusin at magsusori kay Ginoong Lin?
Ikaw na asong walang kuwenta, huwag kang magsayang ng oras at humingi ka ng tawad kay Ginoong Lin. Kapag naglakas loob ka pang magsalita ng walang kabuluhan, babaliin ko ang iyong mga binti. Zhao Guoqiang, tigilan mo na ang pag-arte diyan. Hayaan mo siyang humingi ng tawad ng taos puso. O hahayaan kong ang mga tao mula sa inspektorat ang magdala sa iyo. Aray, Akademiko Wang, bakit? Mabuti. Sige. Huwag kang mag-alala. Ang suporta sa hinaharap para sa pondo at mapagkukunan. Tiyak na tutulong ang aming pamilya Zhao ng buong puso. Huwag kang mag-alala. Gobernador Zhou, ang sinabi mo kanina, maaari mo nang bawiin. Zhao Guoqiang, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Sasabihin ko sa iyo, kanina lang si Akademiko Wang na matagal ng katuwang ng aming pamilya Zhao nakatuklas ng isang mahalagang teknolohiya na maaaring magpabago sa pambansang enerhiya. Ang teknolohikal na tagumpay na ito ay inilista na ng bansa bilang isang pangunahing proyektong susuportahan. At ang aming pamilya Zhao, ang tanging mamumuhunan at tagapagbigay ng teknolohiya para sa proyektong ito. Narinig mo ba iyon, Lin mo? Ang aming pamilya Zhao, ang DD, malapit ng maging nangungunang mayaman na pamilya. Pagdating ng panahon, hindi lang ikaw na walang tatay at nanay, na bata, kahit ang pambansang gabinete, kailangan ding bigyan ng paggalang ang aming pamilya Zhao. Gobernador Zhu, sinabi mo kanina na ipaiimbestiga mo ako sa inspektorat, sana ay pinag-isipan mong mabuti iyon. Ang pamilya Zhao ngayon ay hindi na basta-basta mo lang maaapektuhan. Ginoong Zhao, kahit pa nakamit ng pamilya Zhao ang malaking tagumpay, hindi pa rin ito mababago ang katotohanan na inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan at inapi ninyo ang iba. Ano kung apihin ka namin? Ang pamilya Zhao ngayon, may kakayahan kaming gawin iyon. Lin mo, sasabihin ko sa iyo, mula ngayon sa lungsod na ito, ang pamilya Zhao ang siyang pinakamataas. Zhou Ming, ang sinabi ng apo ko ay makabuluhan kahit hindi maganda ang forma. Ang siyentipikong tagumpay ni Academician Wang ay ang pinakamahalagang tagumpay para sa Longguo ngayong taon. Walang duda, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng pamilya Zhao ngayon ay sapat na para direktang pilitin ng Academy of Sciences ang gabinete. Sa oras na iyon, maaari kong sabihin na ikaw, si Zhao, ay humahadlang sa pag-usad ng pangunahing proyekto ng Estado. Sa tingin mo ba, sino ang poprotektahan ng gabinete? Zhao Guoqiang, kahit pa may malaking tagumpay si Academician Wang, hindi pa rin. Kayo maaaring gawin ang gusto ninyo. Ang sinusuportahan ng bansa ay teknolohiya at talento. Hindi ang mga salot na ito na umaasa sa kapangyarihan para mangapi. Zhao Ming, pinapayuhan pa rin kita na unahin mo muna ang sarili mo. Kapag nagsimula na ang aming proyekto, personal kaming sasalubungin ng mga pinuno ng gabinete. Sa oras na iyon, ikaw na gobernador ay baka kailangan na sigurong sumunod sa aming gusto, hindi ba? Kung matalino ka, hayaan mo na ang mga bagay tungkol sa Huaning technology. At huwag mo na ring pakialaman ang mga problema ni Zhao Lei. Gawin mo ang tungkulin mo bilang gobernador. Gagawin naman ng pamilya Zhao ang negosyo nito. Hindi tayo manghihimasok sa isa't isa. Ikaw ay magiging maayos at ako rin. Kahit na may suporta kayo ng Academy of Sciences, hindi niyon matatakpan ang mga ginawa ninyo noon. Ang usapin tungkol sa pagsasara ng kumpanya ko, iimbestigahan ko iyan hanggang sa dulo. Imbestigahan, Zhang Kaihong. Mas mabuti na alalahanin mo muna ang sarili mo. Kapag nailunsad na ang proyekto ng aming pamilya Zhao, ganap na mawawala ang inyong bahagi. Sa oras na iyon, ang pwesto mo bilang pinakamayamang tao ay baka mapalitan na, hindi ba? Zhao Guoqiang, nagkakamali ka. Una, ang siyentipikong tagumpay ni Academician Wang ay para sa bansa. Hindi ito kasangkapan na gagamitin ng pamilya Zhao para magyabang. Pangalawa, ang pinahahalagahan ng bansa ay tunay na mga tagumpay sa pananaliksik, hindi ang katulad mong nagsasamantala. Sa proyekto para sa sariling pakinabang, isang peste na nanggigipit sa publiko. Nangangahas kang tawaging peste ang lolo ko. Sinasabi ko sa iyo, kapag nakuha ng pamilya Zhao ang pambansang yaman, mula sa pakikipagtulungan na ito, ikaw ang unang tatanggalin namin sa posisyon mo bilang gobernador. Zhao Lei, wala kang karapatang magsalita rito. Ang pagdurusang dinanas ni Lin mo, tiyak na pananagutin namin iyan hanggang sa huli.
Zhou Ming, Zhang Kaihong, mukhang hindi nyo pa nauunawaan kung ano ang sitwasyon ngayon. Kapag inilabas na ang mga resulta ni Akademiko Wang, ang pamilya Zhao ay magiging mga importanteng panauhin ng Academy of Sciences. Huwag lang kayo, maging ang mga pinuno ng gabinete ay magiging magalang sa amin. Ang pagpapakomisyon ko kay Lin Mo sa aking apo ngayon ay binibigyan ko na siya ng karangalan. Narinig mo ba, Lin Mo? Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin ngayon, baka pakiusapan ko pa ang lolo ko na bigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, kapag lumakas na ang pamilya Zhao, wala ka ng lugar para tumayo sa syudad na ito. Director Sun, ang data ng stability ng bagong material set na, ito ay may kulang pa ng 0.3%. Ayon sa inyong kahilingan, nagsasagawa pa kami ng mga pagsubok sa bagong materyales. Hindi tayo dapat magmadali, pero hindi rin tayo dapat magpabagal. Ang tagumpay sa larangan ng enerhiya, bawat sandali ay napakahalaga. Bakit ka nag-aalala? Hindi mo ba nakikita na may kausap akong tungkol sa trabaho? Direktor, si General Manager Zhang at Gobernador Zhao ay natagpuan na si Lin Mo. Natagpuan si Lin Mo? Opo, Director, si Lin Mo at Ji Zhang ay nasa Huaning Science and Technology ngayon. Ang pamilya Zhao dahil sa koneksyon nila kay Akademiko Wang ay nanggigipit kina Lin Mo. Kalokohan. Ang proyekto ni Akademiko Wang ay pang-estado, hindi ito kagamitan na gagamitin ng pamilya Zhao para magyabang at manakot. Isang negosyante, ginagamit ang pangalan ng Academy of Sciences para takutin ang mga tao, sobrang kapal ng mukha. Ihanda agad ang sasakyan, pupunta tayo agad sa Huaning Science and Technology. Masusunod, Direktor. Aayusin ko po agad. Hindi ba't ang tigas-tigas mo kanina? Bakit ka tahimik na ngayon? Binata, sasabihin ko sa iyo, huwag kang masyadong mayabang. Hindi lahat ng tao kaya mong saktan. Huwag kang umasta na parang walang kapantay. Dahil lang sa sinusuportahan ka ni Zhang Kaihong at Zhao Ming, kapag ang proyekto ni Academician Wang nagpasikat sa aming pamilya Zhao, silang dalawa ay kailangang sumunod sa akin. Tama ang sinasabi ni Lolo. Lin Mo? Hindi ba magaling ka sa teknolohiya? O, kung may kakayahan ka, gumawa ka rin ng proyekto na mapapansin ng Academy of Sciences. Ay, nakalimutan ko. Isa ka lang palang walang magulang na, ligaw na bata. Paano mo magagawa yan? Ngayon? Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, hindi lang kita palalayasin sa Huaning, kundi sisiguraduhin kong sa buong industriya ay hindi ka na makakakita ng trabaho. Zhou Ming, huwag mo ring idilat ang mata mo sa akin. Gusto mo lang tulungan si Lin Mo, hindi ba? Ang kalabanin ang aming pamilya Zhao ay parang kinalaban mo na rin. Ang proyekto ng Academy of Sciences at nakakaapekto sa pag-unlad ng pambansang enerhiya. Kaya mo bang panagutan ang responsibilidad na iyan? Pinapayuhan kitang mag-isip ka ng mabuti. Baka sa huli mawalan ka ng pwesto at pagsisihan mo ang iyong ginawa. Bakit tila ang daming tao rito ngayon? Dinsan, sa wakas, dumating ka na. Sabi ko, natatawagan ko si Academician Wang para ipasabi sa iyo na baka si Manager Zhang at Governor Zhao ay nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan sa aming kooperasyon ng pamilya Zhao at ng Academy of Sciences, kaya naman nagkaroon ng ganitong kaguluhan. Zhou Ming, nakikita mo, personal na dumating si Dinsan para suportahan ang aming pamilya Zhao. Ipinapakita nito na ang relasyon ng pamilya Zhao at ng Academy of Sciences ay hindi pangkaraniwan. Dinsan, ito po ang binata na walang respeto dahil sa pinagmamalaki niya ang kanyang koneksyon. Kanina lang ay sinasagot-sagot niya ang lolo ko. Director Sun, Sino ba kayong dalawa? Para umasta ng ganyan? Dahil lang ba sa pakikipagtulungan ng inyong pamilya sa isang akademiko, ay nagagawa ninyo ng apihin ang mga mamamayan dito at takutin ang gobernador? Mukhang ginamit ng pamilya Zhao ang reputasyon ng Akademya ng Agham bilang pasaporte para sa inyong pambubuli. Tama ba? Director Sun, nagkakamali kayo. Hindi kami nang aapi ng tao. Kinausap lang namin si Lin Mo ng kaswal. Tingnan mo ang ating kooperasyon sa Akademya ng Agham sa hinaharap. Kooperasyon? Ngayon formal kong ipinaalam sa iyo, formal nang tinatapos ng Akademya, ng Agham ng Longguo, ang lahat ng pakikipagtulungan sa inyong pamilya Zhao. Nagsumite na si Akademiko Wang ng paghingi ng tawad sa Akademiya, inaamin na inabuso niya ang impluensya ng proyekto at nabulag ng pamilya Zhao. Imposible. Sinabi pa sa akin ni Akademiko Wang kahapon na nais niya ng pangmatagalang kooperasyon sa amin. Sun Mingyu,
Hindi mo pwedeng gawin ito. Ang pamilya Zhao ay nag-invest ng 80 bilyon para sa proyektong ito. Zhao Guoqiang, ginagamit mo ang bandera ng pambansang pangunahing proyekto upang magpakita ng kapangyarihan at maghari-harian, mang-api ng mga mamamayan, at lumabag na kayo sa batas. Hindi ako pumunta rito ngayon para suportahan ka, kundi para sabihin sa'yo, hindi ko konsintihin ang aming Akademya ng Agham ang sinumang parasito na gumagamit ng pananaliksik para sa pansariling kapakinabangan. San Mingyu, huwag kang masyadong lumagpas sa limitasyon. Totoo na ikaw ang dekano ng akademya, ng Agham, ngunit ang pundasyon ng aming pamilya Zhao. Sa mundo ng negosyo ng Longguo, hindi mo mababali sa isang salita lang. Si Academician Wang, natural lang nakakausapin ko, ngunit ikaw, wala kang karapatang pamahalaan ang pamilya Zhao namin. Tama. Tama ang sinasabi ng lolo ko. Isa ka lamang dekano at wala kang karapatang makialam sa mga bagay ng pamilya Zhao namin. Zhao Guoqiang, Dean Wang, tingnan niyo po itong bagay na ito. formal kitang inaabisuhan, simula ngayon, ako at ang lahat ng research team sa ilalim ko ay tatapusin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Zhao. Ang mga pondo na inilabas ng pamilya Zhao noon, iakyat ko sa akademya ng Agham ayon sa proseso at ibabalik ito sa pamamagitan ng legal na paraan ng liquidation. Sa mga susunod na proyekto, hindi na natin kailangang makipagtulungan pa. Dean Wang, hindi po pwedeng ganyan. Kahapon lang sinabi niyo pa na gusto ninyong magkaroon ng malalim na kooperasyon ng pamilya Zhao at ang akademya ng Agham. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Academician Wang, huwag niyo pong ibaba ang tawag. Kami po ang nagkamali. Hindi namin dapat ginamit ang kooperasyon para maging mapagmataas. Sana po ay ipairal niyo ang inyong kabaitan at pagpaparaya. Bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon. Ang pamilya Zhao po, hindi po pwedeng mawala ang kooperasyong ito. Pagkakataon, noong ginagamit nyo ang proyekto para apihin ang mga tao, bakit hindi nyo inisip ang pagkakataon? Ang proyekto ng Akademya ng Agham, hindi yan kasangkapan para mang-api ang pamilya Zhao. Dekano, nagkamali po kami, talagang nagkamali po kami. Hindi namin dapat ginamit ang kooperasyon para mang-api kay Lin Mo at lalong hindi namin dapat binastos si Gobernador Zhao. Pakiusap po, kausapin niyo po si Academician Wang ng maganda. Humingi po ng tawad. Kung hindi po kami makakapagpatuloy sa kooperasyon, ang 80 bilyong piso ay mawawalan lang ng saysay. Tapos na po ang pamilya Zhao. Ngayon nyo lang nalaman na nagkamali kayo? Ano ang ginagawa nyo kanina? Ang pagkasira ng pamilya Zhao ninyo, kayo mismo ang gumawa niyan, at wala akong kinalaman diyan. Nagkamali po ako, talagang ako po ang nagkamali. Direktor San, nagkamali ako, talagang nagkamali ako, nawalan lang ako ng pag-iisip noon. Hindi ko dapat sinagot-sagot ang sinabi mo, at lalong hindi ko dapat sinabing wala kang karapatang pamahalaan ang pamilya Zhao. Ikaw ay isang mapagbigay na tao, ituring mo na lang akong parang hangin, pakawalan mo na ako. Zhao Guoqiang, Zhao Lei, ang problema ninyo ay hindi malulutas sa simpleng paghingi ng tawad lamang. Ang paggamit ng mga proyekto sa pananaliksik para sa pansariling kapakanan, pang-aapi sa mga empleyado, hindi ito matatapos sa simpleng pag-amin ng pagkakamali. Ipaalam, sa piskalya at pulisya na imbestigahan nila ang pamilya Zhao sa hinalang paggamit ng mga proyekto para sa pansariling kapakanan, pati na ang mga usapin ng kaguluhan, at siyasatin ito ng maayos ayon sa pamamaraan. Zhao Ming, binabalaan kita. Huwag mong isiping dahil gobernador ka, maaari mo nang hulihin ang sinuman sa pamilya Zhao. Ang pamilya Zhao ay gumawa ng malaking serbisyo para sa Dragon Country. Hindi mo ako basta-basta mahuhuli. Tama, ang lolo ko noon ay nakipagkita sa matandang pinuno. Ang pamilya Zhao ay mga bayani. Kung sino man sa inyo ngayon, ang mga has na galawin kami ay walang utang na loob. Tingnan ninyo ng mabuti, ang bansa na ito ay isang first class, medalya ng karangalan, ang pinakamataas na parangal na matatanggap ng isang ordinaryong tao. Ito ay personal, na iginawad ng gabinete sa pamilyang Zhao. Nakikita nyo ba? First class na karangalan? Sa buong bansa ay iilan lang ang makakakuha nito. Sabi ng lolo ko, ang medalyang ito ay hindi lang palamuti. Ito ay isang anting-anting. Zhao Ming, San Mingyu, huwag niyong isipin na dahil kayo ay gobernador o direktor, ay maaari ninyo na lang pakialaman ang pamilyang Zhao dito. Ang medalyang ito, na nakalagay dito, ay nagpapahiwatig na ang usapin ng pamilyang Zhao ay hindi ninyo nasaklaw na tanungin. Ayon sa regulasyon ng bansa, ang pamilyang may hawak ng medalyang ito
ay kailangang iulat muna sa estado bago pa ito maipatawag. Kung maglalakas loob kayo ngayon dito na ipahuli kami ng pulis, iyon ay paglabag sa regulasyon. Zhao Guoqiang, ang first class na medalya ng karangalan ay pagkilala sa iyong mga magulang. Hindi ito proteksyon para sa iyong paglabag sa batas. Sa regulasyon ng estado, walang probisyon na nagsasabing ang medalya ay maaaring magpawalang bisa sa lokal na investigasyon. Kapag naglakas loob kayong galawin ang pamilyang Zhao, iyon ay insulto sa karangalan ng bansa. Tingnan natin, sino sa inyo ang maglalakas loob na galawin ang pamilyang Zhao ngayon? Ang aming pamilya Zhao na nakakuha nitong medalya ay kinikilala ng bansa. Kayong lahat, sa buong buhay ninyo, hindi ninyo man lang mahahawakan ang gilid ng medalya. Ang ilang tao kasi, hindi pa nakikita kung ano ang hitsura ng medalya. Ang first class merit medal, may ganyan ding medalya. Yata sa bahay namin. Anong pinagsasabi mo? Iniisip mo ba na ang isang pambansang medalya makukuha mo lang sa pagsasalita ng basta-basta? Hoy bata, dapat alam mo kung ano ang kahihinatnan ng pagkakalat ng maling balita, ha? Sino ka para mag-angkin yan? Tingin ko, natakot ka sa amin at nawala ka sa sarili. Nagsasalita ka na tuloy ng kung ano-ano. Sinasabi ko sa iyo, ang ganitong pambansang medalya ay hindi para sa iyo, isang maliit na empleyado, para ipagyabang. Lin Mo, totoo ba ang sinasabi mo? Ang first class merit medal, napakalaking bagay niyan. Huwag mong sabihin ng pabiro lang. Totoo iyon. Mga ganyang medalya, marami pa akong iba sa bahay. Puro kasinungalingan. Iniisip mo ba na kahit anong sirang medalya na kukunin mo ay maikukumpara mo sa amin ng pamilya Zhao? Itong sa pamilya Zhao, personal na iginawad ito ng gabinete. Sabi mo meron ka, kung gayon, ilabas mo. Kung wala kang maipakita, iyon ay pag-insulto sa karangalan ng bansa at maaari kitang kasuhan ngayon mismo. Tama, ilabas mo. Kung hindi mo mailabas, huwag kang umalis ngayon. Tingin ko, sinasadya mo lang guluhin ang mga bagay-bagay. Lin Mo, ang medalya sa bahay, dala mo ba? Pwede bang ipakita mo? Oo. Lin Mo, buksan mo na. Ito, ang disenyo ng medalya. Ito nga ang nakita kong medalya niya. Medyo kamukha ng sa akin. Yan lang? Lin Mo, sino ang niloloko mo diyan sa peking binili mo sa bangketa sa halagang 10 piso para sa 3? Tingnan ninyo itong sa kanya. Ang gaspang para lang laruan ng bata. Pero ang medalya ng pamilya Zhao, puro pilak ang pagkakagawa at ang mga gilid ay makinis na makinis. Itong sa kanya, masasaktan lang ang kamay mo sa pagkakahawak. Pati ang disenyong ito, baluktot at hindi pantay-pantay, hindi man lang mukhang medalya ng pambansang karangalan. Tingnan ninyo, lahat. Tingnan ninyo ang kasama nating si Lin Mo, ipinagmamalaki ang first class merit medal. Sa tingin ko, mas akma pa kung tatawagin itong first class na medalya sa pagmamalaki. Kahit ginaya, hindi pa rin kamukha. Nakakahiya talaga. Hindi peke ang medalyang ito. Ito ay sa lolo ko noong. Tigilan mo na ang paggawa ng kuwento. Nilalapastangan mo ang dangal ng pamilya Zhao. May dala kang peke at naglakas loob ka pa na ikumpara ang sarili mo sa pamilya Zhao. Tama na. Lin Mo, ipakita mo sa akin ang medalya. Tingnan ninyo. Nang mabuti. Ang medalyang ito, parang pamilyar. Nakikita nyo ba? Ito, kumpara sa amin sa pamilya Zhao, ay magkaibang klase. Ang medalyang ito ay baluktot, malaking pinsala, at walang tamang emblema. Kung hindi ito peke, ano ito? Ang amin sa pamilya Zhao ay maingat na inalagaan. Hindi tulad nito, mukhang pinulot lang sa basurahan. Lin Mo, pinapayuhan kitang umamin ka na sa mga pagyayabang mo para hindi na tayo magsayang ng oras
At huwag mo na ring idamay ang 3 dakilang taong ito sa kahihiyan mo. Hoy, bakit? Hindi ka na nagsasalita? Kanina ang dami mong hangin ah. Ngayon, takot ka na? Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tapos ang isyong ito. Dinudumihan mo ang karangalan ng bansa. Kaya kailangan kong... Ang medalya ay totoo, siyempre. Ang medalya ay siyempre totoo. Ito ay ang Commander-in-Chief ng Military Region ng Longguo. Bakit siya nandito? Komandante Lee, hindi ko talaga inasahan na makikita ko kayo rito. Ako si Zhao Guoqiang. Noong huling beses sa awarding ceremony sa Military Region, nakipagkamay pa ako sa inyo. Zhao Guoqiang, Zhao Lei, may respeto pa ba kayo sa mga patakaran? Sino kanina ang naglait sa medalya at nagbiro sa supling ng isang bayani? Ang karangalan na iginawad ng Estado ay kapalit ng dugo at sakripisyo. Naglakas loob kayong hawakan ito at insultuhin at itapon pa sa lupa at tapakan. Kawalang galang at walang disiplina. Komandante Lee, baka nagkamali kayo. Ito ay hindi totoo. Tama, tama. Itong sirang medalya, paanong magiging totoo? Wala namang pambansang medalya na mukhang ganyan kasira. Matandang Zhang, ibigay mo sa akin ang medalyang ito. Maaaring tingnan ninyo na luma na ang estilo nito at hindi pa ninyo nakita. Normal lang iyon. Dahil ang medalyang ito ay hindi regular na pangpublikong parangal. Ito ay tanging isa sa buong Longguo. Ipinagkaloob sa mga tagapagtatag na bayani ng bansa ang Xuantai Medalya. Ang medalyang ito ay tinatawag na medalyang Black Iron ng pagprotekta sa bansa. Sa buong Dragon Country, ang mga taong ginawaran nito ay isa pa lamang. Sa tingin ninyo ay luma na ito. Dahil ang nakatanggap nito ay hindi na isipang ipakita ito sa publiko. Sumama ito sa may-ari, sumuong sa ulan ng bala, dinala ito sa mga trinsera sa napakalamig na panahon, at dinungisa ng putik at dugo. Ang bawat gasgas na ito ay marka ng karangalan. Hindi ito luma, ito ay kaluwalhatian. Ang dalawang salitang pagprotekta sa bansa, hindi ibig sabihin na kaya nitong protektahan ang lupain, kundi ibig sabihin ang nakakuha nito gamit ang kanilang sariling laman at dugo, at ang buong buhay nilang pagsisikap ay nagtayo ng matibay na depensa para sa Dragon Country. Maaaring hindi sila kilala, maaaring hindi sila alam ng mundo, ngunit ang ginawa nilang mga bagay ay nagpapatatag sa bansa at nagpapakalma sa mga mamamayan. Ito ang gawaing nagpapatatag sa bansa. Zhao Guoqiang, ang first class merit medal sa kamay mo ay ang pagkilala ng bansa sa mga naiambag ng mga naunang tao sa pamilya Zhao. Ngunit ikaw at ang iyong apo, bakit dahil lamang sa isang medalya na hindi pamilyar ang disenyo ay inaakala ninyong peke ito? Bakit ninyo kinukutya ang inapo ng isang nagtataglay ng medalyang Black Iron ng pagprotekta sa bansa? Hindi lang medalya ang kinukutya ninyo, kundi ang bayani na nagdusa at nagbuwis ng buhay para sa bansa. Noong araw, ang lolo ni kasamang Linmo ay sa gitna ng sagupaan sa hangganan. Nakapagbigay ng mapagpasyang pagkakataon para sa atin. Ngunit, dahil din dito ay nagkaroon siya ng kapansanan habang buhay. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya ito ipinagsabi kahit kanino. Palaging sinasabi ng lolo na siya ay isang ordinaryong veterano at ayaw niyang banggitin ang mga bagay na ito. Kaya pala ang guro noon ay may karanasan pa kaming hindi alam. Ang medalya na ito ay sumasagisag sa katigasan na parang itim na bakal, hindi nasisira ng pagsubok. Sa katatagan na parang itim na bakal, tahimik na naglilingkod, at nananatiling matibay sa pagdaan ng panahon at unos. Ang ganitong uri ng kalooban ay mas mahalaga kaysa sa anumang mahalagang metal at kaysa sa anumang marangyang dekorasyon, ay mas nagbibigay diin sa halaga ng medalya. Mga gwardiya, Handa po. hindi lamang tinutuya ng dalawang ito ang inapo ng bayani, kundi walang habas pang niyuyurakan ang medalya ng pambansang karangalan, kulang sa batayang paggalang sa mga taong may merito, malubhang paglabag sa disiplina,
Kontrolin sila. Maya-maya, dalhin sa kampo para imbestigahan. Huwag! 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 Lee, General Lee. Isang pagkakamali, isa lang itong pagkakamali. Ito lang ang tunay. Nasaan ang tatlo pa? Pati iyon, insulto rin sa pambansang karangalan. Insulto pa rin yan sa karangalan ng bansa. Sige, hahayaan ko kayong mamatay na may kaalaman. Lin mo? Ang tatlo mo pang medalya. Pwede ko bang makita? Oo. Ang natitira ay iniwan ng aking mga magulang at kuya. Ito ay isang Ginseng Medal. Ang ginseng ay nangangahulugang magandang bituin. Sumisimbolo sa oras ng matinding panganib para sa bansa at mamamayan. Dala ang pag-asa. Ang nagtataglay ng medalyang ito ay ang ina ni Lin Mo. Noong sumiklab ang malawakang salot sa Longguo, mabilis kumalat ang virus, maraming mamamayan ang nasa bingit ng kamatayan. Ang ina ni Lin Mo ang namuno sa research team upang malampasan ang mga pagsubok sa frontline. Nakagawa siya ng epektibong gamot. Iniligtas ang daan-daang libo o kahit milyong buhay ng tao. Ang mama ko, 6 na taong gulang pa lang ako nang umalis siya. Sabi ni Lolo, may mahalaga siyang misyon. Ngayon ko lang nalaman, ang ginawa niya yan. Bago pa man maging matagumpay ang paggawa ng gamot, at bago pa ito magamit ng malawakan, ang inanilin mo, dahil sa matagal na labis na trabaho, ang kanyang immune system ay lubhang humina. Sa kasamaang palad ay nahawaan ng virus. Sa huli, hindi na niya kinaya. Ginamit niya ang kanyang buhay upang magbigay ng pagkakataon sa hindi mabilang na pamilya na magkasama-sama. Ang Ginseng Medal na ito ay ang pinakamataas na pagpupuri ng bansa at ng mga mamamayan sa kanya. Anong karapatan ninyo? Nakutyain si Lin mo? Mayroon pa ba? Gaano ba kalaki ang kontribusyon ng pamilyang Lin sa bansa? Ang medalyang ito ang medalya ng Hongdao. Ibinibigay ito sa mga taong nagtatrabaho ng palihim at walang nakakakilala para sa mga pangunahing proyekto ng bansa. Lin mo? 20 taon na ang nakalipas, sinimula ng bansa ang proyektong pananaliksik ng Longwu na isang pangunahing proyekto para sa depensa ng bansang Dragon. Kailangan ng mga tao na mamuhay malayo sa sibilisasyon sa isang lihim na base sa gitna ng disyerto upang magsimula sa wala. Ang iyong ama, siya ang pinakabatang teknikal na pinuno noong panahong iyon. Hindi ko inaasahan, ang nagdisenyo ng Longwu ay ang ama pala ni Lin Mo. Upang makumpleto ang pangunahing teknolohiya, nanatili ang iyong ama sa base sa loob ng 15 taon. Ang radiation doon ay mas mataas kaysa sa kayang tiisin ng normal na tao. Siya ay nagtatrabaho sa loob ng mahabang panahon na nakasuot ng makakapal na protective equipment, ngunit hindi niya inisip na sumuko nang matagumpay na nagawa ang Longwu at sa araw ng unang pagsubok dahil sa matagal na pagkakalantad sa radiation. Nag-collapse ang kanyang mga internal organs. Bumagsak siya sa control panel at hindi na muling nagising. Ang tatay ko. Mula noong 8 taong gulang ako, hindi ko na siya nakita ulit. Dati, nagtatampo pa ako dahil hindi niya ako sinasamahan. Pero napakahalaga pala ng ginagawa niya. Ang medalya ng Hongdao na ito ay lihim na iginawad ng bansa. Pagkatapos magbuwis ng buhay ng iyong ama, hindi maaaring isapubliko ang kanyang pangalan at hindi maaaring ipahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit, ang Longwu na iniwan niya ay nagbigay sa bansang Dragon ng matatag na pundasyon sa internasyonal at nagbigay sa milyon-milyong tao ng mapayapang buhay. Ang isang taong tulad niya
Hindi ba siya karapat-dapat sa isang medalya? Ang isang pamilyang tulad nila. Maglalakas loob pa ba kayong kutyain? Ito ang huling medalya na tinatawag na guoguang medalya. Guoguang na nangangahulugang kaluwalhatian ng bansa. Ito ay iginagawad sa mga bayaning nagpapatupad ng lihim na misyon sa paglaban sa droga na nagbuwis ng buhay sa frontline ng anti-drug war. Ang may-ari ng medalya na ito ay ang kuya ni Lin mo. Kuya, hindi ba't nagtatrabaho lang siya? Sabi ni Lolo, babalik daw siya. Sa pagtatapos ng operasyon laban sa droga, ang kuya mo ay aksidenteng nabunyag. Para protektahan ang pag-atras ng kaniyang mga kasamahan, mag-isa niyang inilayo ang mga drug trafficker. Sa huli, siya ay tinorture at inabuso ng mga trafficker. Kaya hindi na nakita ang kaniyang labi, kahit ang kaniyang bangkay ay hindi na ibalik. Itong guoguang medalya, sa likod ng medalya, ay may kapirasong damit na may bahid ng dugo. Ito ang tanging alaala na ibinigay ng bansa sa pamilya Lin matapos siyang mamatay. Kuya? Kuya? Lin mo, ang lolo mo ay bayani ng Sengguo. Ang tatay mo ay haligi ng Hongdao. Ang nanay mo ay pag-asa ng Jingsing. At ang kuya mo ay kaluwalhatian ng Guoguang. Ang kahon na ito ay hindi naglalaman ng medalya. Ito ay ang responsibilidad ng pamilya at bansa na binuo ng 3 henerasyon ng pamilya Lin gamit ang buhay at mainit na dugo. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng bansang Long. Nandito ako ngayon para ipaalam sa lahat na ang pamilya Lin ay tunay na mga bayani ng bayan. Mula sa aking lolo na nagbantay at nagtanggol sa bansa hanggang sa aking ama na lihim na nag-imbento at sa aking ina na nagsakripisyo sa laban sa epidemya at sa aking kuya na namatay sa paglaban sa droga. 3 henerasyon ang gumamit ng kanilang buhay upang isagawa ang kanilang katapatan sa bansa. Ang ganitong uri ng pamilya ay ang ipinagmamalaki ng Longguo. At tayong lahat ay dapat tumanaw ng utang na loob at protektahan ang kanilang presensya. Ngunit kayong dalawa ay talagang walang paggalang. Nilalait ninyo ang mga inapo ng bayani at niyuyurakan pa ang medalya ng karangalan. Tandaan ninyo, ang karangalan ng bansa ay hindi kapital na ipinagyayabang at ang mga inapo ng bayani ay hindi dapat apihin. Hindi natin dapat hayaang ang mga bayani ay dumanas ng sakit at luha. At lalong hindi natin dapat hayaang ang pamilya ng mga martir ay masaktan. Tama si Li Qiu. Ang mga gawa ng pamilya Lin ay ire-report namin sa nakatataas at tiyakin namin na ang diwa ng mga bayani ay malalaman ng mas maraming tao. Tungkol naman sa ginawa ng pamilya Zhao, hindi lang ito paglabag sa disiplina, kundi nakakasakit din sa damdamin ng publiko. Tiyak na mapaparusahan ito ng mahigpit. Bilang isang kumpanya, ang Huaning Technology ay dapat magbigay galang sa mga bayani at itaguyod ang katarungan. Ang mga nakaraang issue sa pag-uugali ni Zhao Lei sa loob ng kumpanya ay iimbestigahan namin kasama ang mga kaugnay na departamento. Susuriin namin ito ng lubusan at hindi kami magpapalampas. Si Zhao Guochang at ang pamilya Zhao ay gumamit ng academy para sa pansariling pakinabang. Ang aming Academy of Sciences ay hinding-hindi rin magpapabaya. Hindi. Nagkamali ako? Parang awa mo na, patawarin mo ako. Hindi mo lang alam na nagkamali ka. Alam mong mamamatay ka na. Dalhin niyo sila
Linmo, malaki ang naitulong ng pamilya mo para sa bansa. Sobrang laki. Bilang tagapagmana nila, nararapat lang na alagaan ka. Sumama ka sa akin sa military district. Pinapangako kong huhubugin kita upang maging bayani tulad ng lolo mo. Linmo, sumama ka na sa akin. Sa huli, ang buong Longteng Group ay magiging iyo. Linmo, maging civil servant ka na. Tiyak na ituturing ka ng Longgo bilang susi sa pag-unlad ng talento. Limo, sumama ka na sa aming Science Academy. Handa kaming bigyan ka ng personal na laboratorio at kumpletong research team. Anuman ang gusto mong pag-aralan, ibibigay namin sa iyo ang pinaka-advanced na kagamitan at suportang pinansyal para tulungan ka na maging tulad ng iyong ama, isang nangungunang talento. Salamat sa kabutihan ninyong lahat, mga nakatatanda. Labis akong nagpapasalamat sa pagkilala ninyo. Ngunit ang lahat ng ito, hindi ko matatanggap. Hindi kailanman nag-alay ang pamilya ko para sa kayamanan at karangalan, kundi para maging matapat sa paggawa ng isang bagay para sa bansa. Bilang tagapagmana nila, dapat ko silang gayahin. Gagamitin ko ang sarili kong mga kamay upang sundan ang kanilang mga yapak. Sa tingin ko, iyon lang ang tanging paraan para hindi mapahiya ang lolo, tatay, nanay at kapatid ko sa karangalang pinalitan nila ng buhay. Iyon lang ang tanging paraan upang magbigay karangalan sa bansa.